Bakit mas pinipili ng iba ang kabit kaysa sa sarili nilang asawa? Una, mas masaya at walang stress. No drama. Sa kabit, walang pinag-uusapang bayarin sa kuryente, gatas ng anak o mga gawaing bahay. Puro tawa, date at sarap lang ang nararanasan. Kaya pakiramdam nila, doon sila nakakahinga sa stress ng buhay. Pangalawa, bagong kilig, the honeymoon phase. Matagal na nilang kasama ang kanilang asawa, kaya nawala ang spark. Sa kabit, bago lahat. May excitement, may halong kaba, dahil patago. At bumabalik ang pakiramdam na parang teenager, na nanliligaw o nililigawan. Pangatlo, mas nararamdaman na appreciated sila. Sa tagal kasi ng pagsasama ng mag-asawa, minsan nakakalimutan na magpasalamat. Kung sa bahay ay puro bulyaw at utos ang naririnig, sa kabit naman, puro papuri. Ang galing mo naman, ang bango mo naman. At doon sila nakakakuha ng validation. Pang-apat, nakikinig sa kanila ng walang husga. Minsan kasi, pagod na ang asawa para makinig pa sa mga kwento o rant sa trabaho. At ang kabit naman, laging handang makinig ng buong puso. Mag-comfort at hindi sila sisisihin o sisermonan. Panglima, mas buhay ang romansa. Aminado man o hindi, isa ito sa pinakamalaking dahilan ng mag-asawa. Minsan nagiging obligasyon o routine na lang ang sex dahil sa pagod. Sa kabit, mas mapuso. May effort at hindi laging may ganap dahil bihira lang magkita. Pang-anim, hindi sila kinukulit o kinukontrol. Sa asawa, natural lang na magtanong ng nasaan ka o bakit late ka nang umuwi dahil nag-aalala or nagbabantay. At para sa iba, sakal ang turing dito. Ang kabit, walang karapatang magbawal. Kaya pakiramdam na nagtataksil, malaya sila. Pang-pito, kulang sa commitment ang nagtaksil. Sa huli, ang pinakamababaw na dahilan ay ang kahinaan ng tao. Mas pinipili ang kabit kasi mas madaling takbuhan ang problema sa asawa kaysa ayusin ito. Mas pinili nila ang panandali ang sarap kaysa sa pamatagalan na sumpaan. Tandaan, masarap talaga ang bawal sa umpisa, pero sa huli, nandoon ang pagsisisi.